gaano ba kahalaga yung impormasyon na hawak-hawak niya. Magaling siya magsinungaling eh. Alam natin na napakagaling siya magsinungaling at marami pang ebidensya lalabas later on kung na magpapatunay kung gaano siya kagaling magsinungaling. So in that case, yung kanyang information na ibibigay, pwede pang pagkatiwalaan yun. Baka magsinungaling lang siya para mapababa yung kanyang sentensya o magsinungaling lang siya para i-claim niya na biktima siya. Alice Go, this is a serious criminal offense, non-bailable po ito. Kaya ang burden of evidence required, napakataas. Proof beyond reasonable doubt. To indict Mayor Alice Go, there must be reasonable certainty of conviction. So ang crime na human trafficking, nakukumit if you recruit, transport, transfer persons for domestic employment, pero ang purpose mo talaga ay prostitution, sexual exploitation, slavery, forced labor. Tingnan ninyo ang ebidensya against Mayor Alice Go. Papel, Sir, so bill ng kuryente, letter of no objection, articles of incorporation. Itong mga dokumento na ito, hindi enough to commit the crime of human trafficking. So must be overt act. So itong kaso na ito, na final against her, mahina, with all due respect, mahina, medyo pilit ho talaga. In fact, pag binasa ninyo yung complaint, aminado ang CIDG at ang PAOK-CC that there is no direct evidence of human trafficking against Mayor Alice Go. Yun lang po, maraming salamat. Kanya-kanyang takbo sila papunta ng Fontana kasi yung 5 pala doon sa mga villa sa loob ng Fontana Leisure Estate, ang nag-lease noon, long-term lease, ay si Wang Ziyang, si Li Baoyin, at saka si Xiang Ruijin. Sila yung mga tatlong mga dating partners ni Bamban Mayor Alice Leal Guo. Si Wang Ziyang, yon ay fugitive ngayon. So, ang alam namin, nasa labas na siya ng bansa. So, we're just waiting for the warrant of arrest para magkaroon ng Interpol Red Notice. Yung dalawa namang, si Lin Baoying at saka si Xiang Ruijin, nakakulong na sa Singapore yon. So, we needed to close those villas so that once and for all, mawalan na ng takbuhan yung mga tauhan nila na tumatakas pa. Ano po meron dito sa Fontana? Kasi matagal na ito, no? Matagal na itong Fontana. What's with this leisure resort? At bakit siya nagiging takbuhan itong mga unsavory characters na binabanggit nyo? Well, I really don't know why they chose Fontana for that matter, no? Basta alam lang namin when we validated all the information we got, na-confirm na namin na sa Fontana sila nagsipagtakbuhan. In fact, we've gotten a lot of documents in the name of Wang Ziyang and Xiang Ruijin doon po sa lugar at saka kay Lin Baoying. So, confirmed namin na yung list talaga ay sa kanilang mga pangalan. So, once and for all, nakasara na po yun. In fact, may mga nakuha tayong 4 na mga foreigners doon na associated doon sa mga fugitives na ito. Nung last Friday, humingi ng tulong yung Clark Development Corporation sapagkat nararamdaman nga nila na ganoon nga nangyari doon sa Fontana. So, they sought the help of the Bureau of Immigration and PAOK para hulihin yung 3 individual na nandun sa loob. Yung isang nahuli natin, yung pamangkin ni Wang Ziyang, babae po ito, no? So yung isa naman, yun po yung finance officer ni Wang Ziyang. In fact, yung ilang mga properties ni Wang Ziyang sa Pilipinas nakapangalan dito sa taong ito. At yung pangatlong tao, ang pakiramdam namin, siya po ay kamag-anak din ni Wang Ziyang. So, binavalidate lang namin yung 3 yun. They've all been inquested and they have all been found to be in violation of our immigration laws. Bali, I understand follow-up operation itong ginawa niyo po sa Fontana, no? Paano niyo natunugan na nandun yung mga galamay ng Porac Pogo Hub? Yeah. Lahat naman ng operations namin lately, mga tagni-tagni po ito. The subsequent raids are products, offshoots of previous raids. Katulad ng Porac, offshoot ng Bamban, itong Fontana, offshoot po ito ng Porac, and so on and so forth. We're developing a few more because we want to make sure na talagang matighten natin yung news para wala na po silang tatakbuhan. When you say sarado na or na i-tie nyo na itong tripod na ito, anong ibig sabihin po nun?
Ang ibig sabihin po noon, yung CDC, they would not allow anymore the use of these facilities for this particular long-term lease ng mga taong associated dito sa mga POGO na ito. May mga pangalan na po tayo, yung Rogues Gallery na tinatawag, the usual suspects, binigay na po natin sa CDC yon. And it's up to the CDC now whether they will release a cease and desist order so that once and for all, hindi na po magamit itong mga facility na ito. But it's still an ongoing discussion, Christian, kung paano ba mangyayari dito sa CDC. I mean, sa Fontana, in the meantime. Oo. What do you mean kung ano mangyayari sa Fontana? Anong ibig sabihin? Anong options po ba? Will they cancel the long-term lease of the corporation that leases Fontana, or will CDC only limit the cancellation of the lease doon lang sa 5 na na-raid na natin? Mukha bang ano yan? Parang may pagkukulang din sa, paano ba? I don't know whether the correct term is regulation or monitoring. Kasi nakapunta na rin po ako dyan sa Fontana. Yung mga ville, di ba, para makabahay yan na separate. Yung kanya-kanyang Yes. bakuran yan, di ba? Yan po yung na-raid, tama po ba? Yeah. So, So, paano not necessarily. ma-monitor ba yan pag ganyan? Yung CDC, they've been getting our help. They've been trying to get our help since last year with regards to Fontana. Nakakataon lang talaga na marami tayo mga raids ng mga nakarang taon. So yung discussions namin sa CDC is for them to keep track na lang muna doon sa mga lugar na mga iyon, sa mga naturang mga lugar, and provide us with as much information as they could. And thankfully, hindi naman po sila nagkulang doon sa pagbabantay, doon sa mga leisure estates na yan sa loob ng Fontana. Ang nakakabahala lang dito ay yung kung kanino nila ibinigay yung long-term lease, yung korporasyon na yon, dapat mapapanagot sila sapagkat sila ang nag-fail doon sa pagsagawa ng know your customer na yon. Kasi these are foreigners, no? These are foreign nationals, and then yung tatlong nahuli noon ng immigration at saka ng CDC nung Friday, wala po silang mga tamang papel. In fact, yung isa doon sa tatlo, walang record of entry into the Philippines. So ang record, yung kanyang... Sino po sa tatlo? Sino rin sa tatlo? I forgot the name, no? I don't have the record with me. Pero yung isa doon sa tatlo, yung dalawa kasi may Wang yung pangalan, no? Yung walang Wang. So, yung isa doon sa tatlo, yung chinek namin, wala po siyang record of entry into the Philippines. So, meron siyang record of exit from China to Hong Kong, but then nothing from Hong Kong to the Philippines or wherever. Kung tama yung pagkakaalala ko sa mga pangalan na binanggit nyo, eto yung finance officer. Kasi ang may Yes, Wang sir. yung niece, tapos yung relative ni Wang Ziyang. Tama? Yes. Okay. Yung finance officer niya, yung napaka-importanting tao sa kanyang buhay. Tama ba yung dating sa akin, sir? Parang lumalabas dito, may long-term lease yung korporasyon doon sa Fontana. Kahit sino pwede maglabas-pasok doon sa nilease nila ng mga villas, tapos parang hindi na ma-monitor? Parang ganun po ba yung nangyayari? Yes, so nilis ng Fontana doon sa korporasyon, yung korporasyon sinablis naman doon sa mga taong ito. So itong mga taong ito, itong korporasyon na nag-lease sa kay Fontana, siya lang na may control doon sa mga security guards, sa mga private security coming in and out, no? So in fact, when we were doing the case build-up, sabi ng mga intelligence officers namin, ang hirap talaga makapasok doon, sir. Kinakailangan, pipigilan ka pa muna bago ka makapasok doon sa certain locations doon sa loob ng leisure estates na yon. Ibig sabihin, as far as Fontana is concerned, they are a mini enclave, no? So, kahit ang CDC, hindi na sila basta-basta makakapasok doon sapagkat nasublease na nga nila yon doon sa korporasyon na may hawak na neto. So kaya naging parang safe haven ito sa mga ganitong characters. Parang ganun po yung lumalabas. Precisely. Nako, ang hirap pala ng trabaho pinapasok nyo rito talaga, no? Pero just to be clear, hindi Pogo Hub yung raid dito sa Fontana. No. Yung mga villas no. kung saan nagtatago yung iba. Yes, hideouts. Okay, hideouts. Dito si yung si Mayor Alice Go, 'di ba kinasuhan niya na po more than a week ago, tama po ba? Yes, sir. More than 2 weeks ago, qualified human trafficking.
qualified human trafficking, ano pa po yung mga susunod na isasampan nyo sa kanya? Kami personally, we would defer to AMLC for the filing of the money laundering charges against her. That's one. So it would be up to AMLC when they would file it, but I'm sure it's forthcoming na rin. The preliminary investigation is forthcoming probably by next week or this week, no. So once the panel of prosecutor finds substantial evidence against Mayor Guo, the information would go to court. Akit na sa korte yan. And once it is brought to court, then I would assume a warrant of arrest will be forthcoming, and that warrant of arrest would be sufficient enough for the charges of money laundering to be filed against her by AMLC. Then sunod-sunod na po yun. Remember, money laundering needs a predicate crime. And one of the predicate crime of money laundering is trafficking in persons. So pag kinatigan kami, Christian, ng mga panel of prosecutors na may sapat kaming ebidensya, edi may predicate crime na kami for money laundering. Susunod na po yun. Then BIR and so on and so forth. Remember, OSG nasa proseso na rin ang pagkansela ng kanyang birth certificate. So after birth certificate cancellation, sunod na po yun, co-warranto, hindi na po siya. Technically, para sa akin, hindi siyang mayor ng Bamban. She has lost that right from the very beginning sapagkat mali nga ang kanyang nationality. Importante yung ginagawa nyo action dito kay Mayor Alice Go, no? Pero tulad nung itanong ka rin nung isang araw or last week nung guest po namin si Senator Sherwin Gatchalian, kasi pag pwedeng matanggal by co-warranto si Alice Go, kaso baka naman yung papalit sa kanya hawak din ng mga pogo. Ano po ba yung reality na nakikita nyo dyan sa Banban? Well, Bamban is already closed. It would not be able to operate again. Wala na po siyang permit. Remember, Christian, we only have 42 pogos as of the moment. Yung pang 43rd, na-cancel na po over the weekend. No? So, 42 na lang. Hindi na po kasama yung Bamban dyan. Ngayon, kapag may nag-operate pa dyan, ibang usapan na yan. Either talagang may kapabayaan na yung lokal na pulisya o di kaya yung lokal na LGU, pero at the end of the day, maliit na ang mundo nila, Christian, no? Sobrang liit na ng mundo nila. Okay. So parang ano ba lumalabas dyan? Dahil kansilado na yung lisensya ng Pogo Hub dyan sa Bamban, mahihirapan na magtayo uli dyan. Tama? So, Yes. ibig sabihin, it wouldn't benefit local politicians kung magbahaman dyan uli ng Pogo money. Parang ganun po ba? Precisely. Malalaman po natin. At pag nalaman natin, hindi tayo din magkakaroon ng Bamban ng Alice Leal Gobo Part 2 episode. Parang ano ba yan, yung sa mga nire-radio ng mga Pogo Hubs or miski dito sa minomonitor nyo, no, 42 out of 43 na lang yung lisensyado. Nakamonitor ba kaya kung ano dyan yung ano? Yung may mga suspicious activities, tama po ba? Yes, sir. Yes, sir. Kanina lang pinag-uusapan po namin kung meron bang suspicious activities doon sa 43. So 42. So far wala pa naman. Nakatuon pa rin ang atensyon namin doon sa 200 plus na mga illegal, no? So kung meron lang kaming if a day is only made up of 72 hours, no? Then siguro everyday kakayanin namin mag-grade kasamang PNP, DOJ and the like. Pero kinakailangan ng case build up, Christian, eh. So we have to do it properly, so to speak. Dito sa binabanggit yung tripod, no? Kasi nung huli nating panayam, sabi nyo, yung Pogo sa Bamban at saka sa Porac, they were branches of one big syndicate. So far, medyo alam naman ng publiko na yung naging role ni Alice Guo. Pero in the bigger scheme of things, gaano ba kalaking karakter ito sa Alice Guo doon sa sindikato na binabanggit ninyo? Now that we've taken a look at the entire operation of Pogo scam farms in the Philippines, lumalabas na siya po ay isang minor player lamang, no? So if Alice Leal Guo is a minor player, Christian, you could only imagine how big the actual big players are, no? Siya po lamang ay isang, how would I term it, middle manager lang sa organisasyon nila. No, nagkataon lamang that she made the wrong decision
to enter into local politics. But mind you, Christian, there are many Alice Leal Guo out there. No? Siya lang ang nahuli natin sapagkat naging public persona na nga po siya. No? But there are still many out there that we are examining. Pero mas nakakatakot yung mga nasa itaas ni Alice Leal Guo kasi they are real gangsters. No? Kaya medyo ingat-ingat din kami. Itong opisina ko, nandun na yung aking dalawang unan. So, pagkatapos ng usapan natin, magtatanda lang ako ng baro, matutulog na ako doon. Tapos ng usapan. Grabe. That's the sad reality of our lives now. Oo. Bago ko puntahan, katatanungin ko rin yung security at saka yung mga death threats na nakukuha ninyo. When you say middle manager lang si Alice Guo, ibig sabihin, crucial lang siya ron sa pag-establish yung Pogo, dun sa pag-asikaso ng mga lisensya, etc. etc. Pero yung mga higante, talagang, you can only imagine how big they are. Parang ganon? Yes. Sapagkat nakakuha na nga po siya ng kanyang quote-unquote Filipino citizenship that allowed her to be able to buy land and so on. But of course, we'll have to revisit that discussion again because now that she would be stripped of her Filipino nationality, then she loses the right to own those land in the first place. So the different agencies of government will have to take a look, backtrack, so to speak, as to her ownership of this land. At syempre marami ng kaakibat na implikasyon yon. No? Yung pagtatayo mismo ng bangkulan, yung pagtatayo mismo ng iba't ibang korporasyon na meron siyang majority control. All of this will have to be checked. Now, anong papel niya doon? Ang papel niya is because of her Filipino citizenship, she was able to procure those land in her name. So, she's a crucial piece of the puzzle. But then again, she's just a small piece of the puzzle. Okay. Yung ibang binabanggit kasi, sinasabi nila dapat i-deport siyang si Alice Guo dahil hindi Pilipino. Is that even an option legally kay Alice Guo? At saka ano yung nakikita niyo kung i-deport yan? Ano bang estado niyan sa bilang isang citizen? Well, for one, we cannot deport her just yet. She needs to answer for all her criminal liabilities in the Philippines. And considering that there will be a number of cases that will be filed against her, chances are she would grow old in the Philippines. No? So that's one. So I don't think that she would be able to I think she would spend the rest of her natural life in the Philippines, given the number of cases that will be filed against her. That's one. Second, assuming that the next president or whoever grants her amnesty, for that matter, and allows her to get out of jail and have her deported, where would she be deported? She by the moment that she loses Filipino citizenship, she becomes stateless. Unlike her siblings who have Chinese passports, this woman has no Chinese passport for that matter. No? Yung mga kapatid niya, makakauwi pa ng kung saan man yon sa China. Pero si Mayor Alice, hindi ko alam. I think she would be stateless soon. At pag nangyari yon, walang pagdideportan sa kanya. Tama ba, hindi sir? rin pwede maging refugee. Siyempre. Christian. Napaka-bogus Hindi naman talaga, pre. Oo. Sobrang bogus naman. Even in the most liberal democracy, I don't think tatanggapin naman yung asylum, Yes. di ba? Okay, malabo yan. Anyway, Yes. I understand, di ba, for a time, 2 passport ang ginagamit ni Alice Guo. And starting from a certain year, hindi niya na ginamit yung Chinese passport niya. Yes. Sa pagkakaalam nyo, ano nangyari? Legally speaking, we've talked to our foreign counterparts about it. Once you give up your Chinese passport and assume the passport of another, you lose the right to be able to use that passport again. No? So, it will be very difficult, almost to a point of impossible for you to reclaim your Chinese passport. Kaya magiging problema talaga, wala na. She would not be able to go home to China, so to speak. No, hindi siya makakauwi ng Pujan. Now, she came to the Philippines accordingly to the BOI around 13, when she was 13. That's when her mother, Lin Wenyi, got the SIRB, Special Immigration
Investor. SIRV, investors. Special investor. Special Investors Residency Visa. So nung nakuha niyo yung SIRV, dependent na doon si Guwa Ping. So by that time, na nakuha nila yon, wala na, no? So until the time that she reached 19, that's when she totally gave up her quote-unquote Chinese passport. 19. Sapagkat 19 siya nagkaroon ng COLB, Certificate of Live Birth. At sabi nga niya, yung tatay niya ang nag-asikaso lahat nun. So, thereabouts. Noong una, kala natin 17. Pero nung subsequent Senate hearing, 19 pala na siya noon. Nung nakuha yung kanyang COLB at nakuha yung kanyang Filipino passport. So, masalimot itong ano na ito, yung episode na ito, itong drama episodes na ito. Ang alam lang ng PAOK ay papapanagutin po namin siya sa ngalan ng ating Estado, sa ngalan ng ating gobyerno, sa kanyang pambababoy at pambabastos dito sa ating mga sistema dito sa Pilipinas. O nga, isa rin yung iniisip ko yan, sir, no? Parang napaka-brazen ng ginawa nila. Hindi ba nila na-realize na eventually this would be find out? Kasi may documentary evidence, di ba? Tulad nung nakita nyo, di ba kayo tumuraba ako niyan, o merong special investors resident visa. May record yun, di ba? Tapos apparently meron siyang larawan po ba? Or biometric? Sa NBI. Oo. Meron siyang biometric sa Oo. may biometric sa BOI, may biometric sa NBI. So na-compare nung dalawa 'yon. Oo, ibig sabihin Sorry. Go ahead, sir. Ang point ko lang kasi, ibig sabihin napaka-brazen nila to even do this. Parang inisip nila, hindi kami mahuli rito. Because Christian, obviously other people got away with it. No? So, Okay. if other people got away with it, they were thinking that they would get away with it too. So ngayon, yun ang hahanapin natin. Who else other than Guwa Ping got away with it? We need to take a look at our documents, no? Kasi delikado ito. Remember, I don't know if I told you the last time that we were together on your show, merong 4 na Chinese nationals who got caught with Filipino passports in Bangkok, Thailand. Remember? No? Yeah, nakwento And they niyo po. had COLBs, they had Certificate of Live Births, and so on and so forth. Alice Lialgo is not the only person who got through this process. So, she became brazen because others got away with it. And siguro, yung mga taong tumulong sa kanila, pinangakuan sila na kaya nilang malusutan ito. Ang pagkakamali lang talaga ni Mayor Guo, pinasok niya yung politika sa Bamban at nagtayo siya ng Baofu. At yung Sun Yuan at saka Hong Sheng. Yun lang talagang pagkakamali niya. Pero kung Christian, nagnegosyo siya sa pagbababoy, she stuck with pagbababoy or she stuck with Divisoria. Halimbawa, kung nasa Divisoria siya, kasi maraming Chinese na nandun sa Divisoria. Ako duda, marami dyan sa Divisoria. Kapareho ng sitwasyon neto ni Alice Lialgo. Yung pagkakamali nila, pinatakbo siya sa politika. Pero I surmise, baka sobrang laki kasi nung return yan, diba? Sobrang importante nung pagtatayo nung hub na yan eh. Kaya kinailangan nila isang Alice Guo, hindi po ba? Yes, I think so too. Okay. Yung sindikato na binabanggit nyo, nakwento nyo nga po yung nahuli na 4 doon sa Bangkok. Pero dito sa kaso ni Alice Guo, na-identify nyo na po ba yung sindikato na gumagawa ng lahat na yan? Yung tipong hindi ka naman Pinoy pero may gagawa o facilitate ng fake identity mo. To be honest, yan pa ang isang piece of the puzzle na hindi pa po namin naharap. Sapagkat yung aming investigasyon ngayon nakatutok dito sa sindikato mismo ng Pogo. Yung sindikato na nag-enable sa kanila para magkaroon ng mga passport, COLB, hindi pa po namin naharap po yan. Sa isang nakaraang meeting, ang aming pakiusap ay sana yung ibang ahensya ng gobyerno, sila naman ang tumutok po doon, motopropyo, sapagkat mahirapan na po yung komisyon para tutukan pa iyon. We'd like to focus on the problem of the transnational crime in relation to Pogos. Oo nga. Isang apela po yan sa mga ibang ahensya, no? Kung nanonood po kayo, kung mapaparid nyo po ito sa replay, no? Step up naman. Kasi ang tao ng PAOK, 49 lang, tama po ba? Tama po yan.
Tama po yan. 49. Sa dami ng ginagawa naman yan, tulong-tulong naman kayo. Tsaka yung mga legislators natin, kung nakikinig kayo, magkakaroon ng budget season by September. Dapat dagdagan kayo ng budget. Tsaka palawakin yung ano nyo, yung kapangyarihan, di ba? Sana nakikinig sila. Anyway, yung isa kong tanong yung di ba, Guo Huaping, lumalabas na ito si Alice Guo, okay? Tapos Yes. she presented herself as Alice Leal Guo. Pero may Yes. lumalabas na impormasyon na mukhang meron totoong Alice Leal Guo at kinuha o inassume yung identity na yon nitong si Guo Huaping. Tama po ba? Yes. Yeah, apparently so. Kung ako yung babae yun, kakasuhan ko ng identity theft. Ito si Guo Huaping, no? Isa pang kaso po yan. Pero tama po kayo. You know, going to NBI, alam nyo, yung dactyloscopy, that is in fact an infallible science. Dactyloscopy, the science of fingerprint identification. Kaya nabuking po ito. Kaya mas napatibay ang ebidensya labang kay Alice Leal Guo na siya ay Chinese national, Chinese citizen, sapagkat yung kanyang fingerprint sample, biometrics na binigay po doon sa SIRB application ng kanyang nanay, at yung kanyang fingerprint sample doon sa NBI, nang kumuha siya ng NBI record, nagmatch. No? Nagmatch. In the science of dactyloscopy, no two persons can have exactly identical fingerprints. Kahit pa twins kayo o kahit ano pa man. That is an established science. So dahil doon nabuking po siya, no? So si Alice Leal Guo na tunay na tao, yung tunay na Filipina, sana mahanap na po siya ng NBI, ng Senado at kung sino pa man. Because to be honest, interesado din po kami. Kaya lang gawa ng kulang nga po kami ng tao, resources. Hindi na po namin pinagtuunan ng panahon yung paghahanap doon kay Alice Leal Guo. Sapagkat sa aming pananaw, meron na kami sapat na mga ebidensya laban dito kay Guo Huaping at sa kanyang mga kasama. Oo nga. Tapos meron pa yan, sir, di ba yung lumabas din doon sa pagdinig ng Senado na yung mga incorporators noong kumpanya dyan sa Bamban, nagtatrabaho sa palengke, tama ba? Tapos Tama. kinuha yung mga pangalan nila, tama ba? Tama po yun. But then again, ang aming posisyon doon is kaawa-awa po yung kanilang sitwasyon, pero bigyan lang kami ng panahon para examine yung kanilang mga dokumento para masigurado talaga namin na hindi sila nakinabang doon sa pag-i-incorporate noon. Baka mamaya, I'm not saying ganito nga nangyari, baka mamaya binigyan sila ng 50,000 or whatever para magamit ng kanilang mga pangalan, and they just, so we just want to make sure na maayos naman po lahat. We want to look at all the angles, so to speak, Christian. Tama yan, I agree. Kasi nung in-interview ko si Senator Sherwin, yan din yung binanggit ko sa kanya, no? Hindi naman kaya nagkaroon din ng parang beneficial transaction between the ordinary Filipinos who use their names to be included as incorporators. Pero sana lang ma-rule out, no? Yes. Okay. Puntahan pa rin natin, sir, yung yung death threats sa inyo. Gaano ba kalala yung mga death threats na nakukuha ninyo ngayon? Buntong hininga na lang, no? Ang usap-usapan na lang namin ngayon sa opisina ay magkano ba ang bulletproof na sasakyan sa panahon ngayon? Parang hindi yata kaya ng sahod ng isang taong katulad ko. Pero at the end of the day, I need it, no? Our executive director needs it, no? So because hindi biro po itong pinasok namin, no? Yung mukha ko masyado nang sikat sa Pogo community. So by the week tumataas ang presyo. Hindi na biro yung presyong ipinapataw nila sa aming mga ulo. So we have to make sure na we have to secure ourselves also. Para sa bayan, ito po ang kapalit. Sana huwag naman mangyari yung kinatatakutan ng iba, no? Because you're doing great work dyan sa PAOK. Alam ko hindi nyo sasabihin ito, pero obviously nabuhay yung PAOK nung nagpalit yung administrasyon. I mean, basta kumaga na yung na bumalik yung vitality
napaka-importante ng trabahong ginagawa ninyo. Dun po sa mga nanonood, kayo na po mag-connect ng dots. Okay? Kung bakit hindi na masyadong nagagawa ito ng nakaraang administrasyon. Anyway, pag-usapan natin yung mga protector. Okay? Una kong tanong dyan, Pampanga. May malaking raid kayong ginawa sa Porac. Tapos sa Bamban. Hindi naman siguro mag-i-exist yung mga pogo na yan kung walang protector. Binanggit nyo naman yun sa Bamban, di ba? Si Alice Guo. Dito sa Porac, gaano ba kalawak yung protection na nakukuha nila? At pwede bang hindi alam yan ng mga governor, congressmen, hanggang mayor lang ba yan? As of now, wala pa kaming ebidensya na magtuturo lagpas doon sa mga naging kapabayaan ng alkalde at saka ng LGU. No? But of course, that doesn't mean, Christian, that we're not digging. It simply means na as of the moment, July 1, yung ebidensya nakakalap namin hanggang dito pa lamang. Hindi naman kami tumitigil hanggang doon lang. Sabi nga sa amin ng Executive Secretary, kanina sabi nga niya, this is a presidential directive. So since this is a presidential directive, nung narinig ko yun, sabi namin, ang sabi ng isip ko, utos ng presidente ito. So we have to abide by the presidential directive to rid the country of these scam farms. Kung sinong tatamaan, magpapasintabi po kami. Pero ngayon pa lamang kami nakikiusap na kung meron mang iba dyan na may mga benepisyong nakuha sa mga transaksyon nila dito sa mga scam farms na ito, I urge them to come clean. Sapagkat, again, this is a presidential directive. Kung sila pa'y tinamaan, wala naman kami magagawa doon. No malice intended. As the Executive Secretary keeps on reminding us, go where the evidence leads you. So, ganun lang. Ito, marami nagtatanong dito sa chat room natin, Ang pinakamalaki, di ba, tulad na nabanggit nyo before, ang pinakamalaki doon sa mga license pogos sa ngayon, 42 na lang, ay yung sa Cavite. Island Cove. In dating Island Cove. Yes. Sabi nyo, you would go where the evidence leads you. Logically, tama po Yes. yung ganung pagtingin. Yes. Pero syempre, you also expect people to be more proactive. Ang point ko, Of meron ba course. kayong access sa mga yan? Kumbaga, pwede nyo ba silipin yung, for instance, yung dating Island Cove to check their activities? Yes. Ang akala kasi ng iba, wala kaming access sa mga both legal and illegal. Again, sabi ko nga po sa aking panayam kaninang umaga, huwag niyo na ho kaming pilitin mag-divulge kung paano namin ginagawa ang aming trabaho. Just trust us that we are doing our job. Kasi kung hindi naman po namin ginagawa ang aming trabaho, hindi mo namin masasawata itong mga malalaking mga scam farms na ito. Just trust us that we are monitoring, we're keeping tabs, we're taking a look at all, including the 42 and the others that are operating out there without the necessary permits. Yun nga lamang, first in, first out ang nangyayari dito, Christian. No? First in, first out. Unang report, titingnan namin. Pero paminsan-minsan, kung mas malala yung nangyayari dun sa isa, kahit huli siyang pumasok, uunahin namin. No? O katulad ngayon, may mga dinidevelop kami, sobrang dami. Sabi nga ng operations head namin, yung isang director namin na siyang head ng operations, parang ang dami na masyado, anong uunahin natin? Di ba? So, we stand by a rubric. The rubric is, if there is a life or lives that are at stake, that is our ultimate rubric. Yung primary rubric namin. No? So, with regards to Island Cove, wala pa po kaming nakikita as of July 1 na buhay na nanganganib dyan. Sa ibang mga lugar, nakita nyo naman siguro yung mga news early evening, yung mga news tungkol sa mga torture na lumalabas. May nakuha kami mga torture videos ulit. Yun ang tinitrace namin kung saan yun, Christian. Yun ang uunahin namin. Kung dalhin kami ng torture videos na yun sa Island Cove, then Island Cove we go. No? Pero we will not go to Island Cove simply because that is associated to SOJ or to the governor of Cavite. No, we don't act on the basis of politics. No, sasabihin nila baka pinoproteksyonan ninyo ang mga Remulian. So hindi po ganoon ang komisyon.
No, we follow where the evidence leads us. As of the moment, we have no evidence that there are illegal activities occurring within Island Cove. And Christian, bear with me. In all honesty and fairness to the SOJ, he has not called any of us. He has not called the executive secretary, the undersecretary, and even myself and the other directors. Wala naman siyang tawag. I can look you straight in the eye at sasabihin ko sa iyo, wala kami natatanggap na ganyang mga tawag mula sa SOJ because I am confident na wala silang kinalaman doon sa operation ng Pogohad na yan. It was merely a transactional relationship between them and the persons who own Island Cove now. Binenta lang yung property, in short. Okay. Yes. Naalala ko, professor kayo dati, no? Sabi nyo. Naalala ko, binabanggit nyo rubric eh. Professor na professor eh. Pag mag-grade kayo, gumagamit kayo ng rubrics. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So sabi nyo, hindi kayo tinatawagan ni Justice Secretary Remulla o ng mga politikong kasama niya, no? Pero ibang politiko, pero ba nagpaparamdam sa inyo? Kasi mas lumalawak yung operasyon na ginagawa ninyo eh. Yung mga nagpaparamdam ba? I'm sure sa mga boss ko, sa akin meron din, pero pag napupunta na po doon ang usapan, nagpapasintabi po ako that I could not compromise certain aspects of my work, no? So, naintindihan naman po nila yan kasi siguro naman hindi ako aabot sa puntong ito ng trabaho ko kung wala rin akong karanasang politikal, no? So, we have common friends in politics, no? So, but when discussions delve into my work or the work of the commission, in all honesty and fairness, I just say we have to stop this discussion, but that doesn't end our friendship. Inuman na lang tayo ulit. Okay. Yung paramdam na yan, hanggang saan ba umabot? Ano ba exactly yung sinabi? Without naming names, The usual lang na Wins, Brad, itong ganito kasi ganito, cook lang yan dyan eh, yung mga ganon. Hindi naman yan scammer, hindi naman nagtatrabaho sa Pogo yan. Tatrabaho lang yan sa grocery, nagtatrabaho lang yan dyan sa kitchen. Baka naman pwedeng wag na nating i-blacklist, ipa-report and so on. Kaya lang, ang aming prinsipyo dito ay pag nahuli ka pa doon sa scam farm na yan, you have to prove the legality of your immigration status. Failure to do so means you are a candidate for deportation and blacklisting. So, kahit cook ka lang, kung mali naman talaga ang papel na hawak mo, i-deport ka po talaga namin. In short, may mga nanga-arbor sa inyo. Arbor. Yun nga. That's the term. Yung term dyan, Arbor. di ba? Ina-arbor. Tama po, arbor. Pero ibang wala rin paparamdam, baka naman silipin nyo pa tong operasyon sa amin, ha? May mga ganun ba? Wala Mga namang mas ganun. malaki yan. Kasi pag alam nila, alam sinabi nila, wag yun ang trabahuin yung ganito, that will go up on our list. Yan ang mauna. So, no one would do that. Alam nilang sila mauna pag lumapit sila na ganun ang kanilang hihingin. May nag-offer ba ng na limpak-limpak na salapi? Kasi malaking pera involved dyan, no? Yung sinubukan kayong silawin ng salapi. Ganito ang prinsipyo ko, Christian. I give them a price that they could not afford. 1 billion pesos per head. 1 billion pesos per head. Ano yung mga director? Arbor. Pag arbor sila, sabi ko, sige, 1 billion. Cold cash. Okay. Not... Okay, clarify ko lang kasi may marami ring trolls dito ngayon, mga protector ng Chinese Pogos, mga nanonood din. Baka nag-ooperate pa yun doon sa mga scam farms na hindi nyo pa nare-raid. Sarcastic po si Sir Winston Casio. Ibig sabihin, kumbaga sa negotiation nyo, magbibigay ng offer na talagang deal breaker. Okay? Yes. Yan ang ibig sabihin nun. An offer that definitely they would refuse. Sarcasm po yung pinag-uusapan. Sarcasm po yung pinag-uusapan namin. Yung PAGCOR, sir, may binanggit yung kanilang tagapamuno na meron daw dating cabinet secretary na nanghihimasok o mukhang pumapadrino.
You don't have to name this person kasi PAGCOR rin nagsabi, no? Ang gusto ko lang malaman, nasa radar ba ito ng PAOK? Aware ba kayo dito? We've seen names of officials who intercede on behalf of these Pogo farms. Pero these are names that are testimonial that were given through testimonial evidence, no? So not even evidence yet, but kwentuhan pa lang, nababanggit pa lang sa mga usapan. So yung mga pangalan na nababanggit na yon, nilagay namin sa listahan, iniimbestigahan namin. Pero kami humihiling sa PAGCOR kung meron silang konkretong ebidensya tungkol doon sa kanilang tinutukoy na former cabinet official daw po yata. When the time comes, singin namin yung dokumento kung ano mang meron sila doon sa taong yon para masilip namin, no? Baka nga meron nga, no? So we'll have to take a look eventually, Christian. But as of now, we've heard of some names, but until we get concrete evidence against those people, I wouldn't want to damage the reputation of these people. Pero how seriously is PAOK looking at this particular character? Gano'ng kataas Early- priority list niyo yan? Very high. We have two persons of interest that were former government officials, no? So, yung isa medyo matibay-tibay yung mga papel na nakukuha namin, mga testimonya na nakukuha namin. Yung isa medyo mahina pa. So, we don't know. But at the end of the day, it will have to depend on the evidence we have on hand, Christian. Enough that would allow us to file charges against persons. Until such time na hindi kami kumpiyansa na tatayo ang kaso, hindi kami magsasalita sapagkat ayaw namin siraan yung, siyempre, parang respeto mo rin sa dating mga nasa gobyerno din. Mm-mm. Sabi niyo dalawa yung persons of interest na tinitingnan niyo, no? Kasama ba rito yung PAGCOR, yung binabanggit ng PAGCOR? Palagay ko, meron kaming ideya, katulad ni Senator Gatchalian, sabi nga niya, meron siyang ideya kung sino yung tinutukoy ni PAGCOR. Palagay ko, base doon sa nabasa kong press statement ng PAGCOR, palagay ko pare-pareho yung aming tinutukoy dito. So siguro nagbubuo na lang kami ng sapat na ebidensya kung meron man dun sa tao. So isa nga siya ron sa dalawang persons of interest ng PAOK. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Sabi niyo hindi pa masyadong malaki ebidensya yung sa kanya. So siya yung medyo mahina pa. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yung isang malakas, yung medyo matibay na, dating cabinet din po ba ito? Opo. Sila lang naman ang merong kapangyarihan na magsabi ng mga ganyan mag-influensya sa ganyan, no? So tingnan natin si PAGCOR kung magbibigay na po sila ng mga dokumento nang sa gayon ay matigil na po itong mga panghuhula kasi sabi nga ni Senate President Escudero, I think was it Senate President Escudero or was it Senator the one from Bulacan. I forgot the name in any case. Baka para matigil na itong mga blind item na tinatawag kasi mahirap din po, no? Kasi sabi nga nung mga senador, napakaraming mga former cabinet officials. Unfair naman kung lahat sila Christian ay may malalumped together. So it's we're really waiting on PAGCOR na ilabas yung kanilang pangalan at mga ebidensya para i-sustain din namin kung kapareho nga yung ebidensyang hawak namin or higit pa. Tama naman, I understand. Don't worry, sir. Ihinto ko na. Ayoko rin ng guessing game, no? And I understand your predicament. Sa inyo mga viewers, we're just trying to push the envelope up to a certain point. Pero kasi dapat tingnan din natin yung issue from the perspective of PAOK, from law enforcement. Kung magbanggit siya ng pangalan, what good would it do kung wala pang ebidensya? Diba? So, siguro ang pinakahuling tanong ko dito sa particular issue na ito, kasi lumalabas din naman yung ibang mga pangalan sa panghuhula, no? Meron ba nag-reach out na sa inyo? Sinasabi, "Hoy, hindi ako yan, ha?" Ay, May mga ganun ba? thank God sa akin wala po. Thank God sa akin wala. Wala pa.
Okay. Sige, kayo medyo Sana wala na nga. matataba ang imagination ng ibang mga viewers natin no. Okay. So, may mga lumulutang din no. Nakita ko lang online no, yung Catanduanes ba isa rin sa mga sinisilip ninyo ng mga probinsya o lugar? May mga naririnig kami through social media. Kaya lang, Christian, alam mo, ang disadvantage sa amin yan. To be able to go to Catanduanes, limited yung flights papunta ng Catanduanes. Pangalawa, kung gusto mo, araw-araw, itatawid ka pa ng dagat, no? Pag minalas ka, may bagyo, good luck, hindi ka na makakalis. Baka nga siguro, kaya nila pinili yan, kung totoo man yan, sapagkat napaka-isolated po niyang Catanduanes. Pero, we have not made serious headways into looking into Catanduanes. Our focus so far have been in the Greater Metropolitan Manila area, sapagkat this is where all the technology congregates, all the foreign nationals congregates, no? So dito muna kami sa Greater Metro Manila area. Okay. Sige sir, maraming salamat po. Alam ko kulang kayo sa tulog at dyan pala kayo matutulog sa opisina nyo. Well, maraming salamat po sa inyo and pakibaon po yung dasal namin bilang suporta dyan sa ginagawa ninyo. Okay? Patuloy po namin kayo pagdarasal. Maraming salamat po. PAOK spokesman Winston Casio, sir. Thank you po. Thank you very much, Christian, and to all your viewers as well. Thank you. Thank you. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.